Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagyan ng panahon ngayong araw ng Martes, April 21, 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang ridge of high pressure area na ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa ay kasalukuyan na nga po itong naglahaw, na kung saan mayroon na po tayong panibagong weather system na umiiral, at ito po nga yung tinatawag nating hanging easterlies. Ito yung mainit na temperatura na nanggagaling dito sa may dagat Pasipiko na siya nga nagdudulot ng maalinsangang panahon, lalong-lalo na dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Samantala, bukod pa nga rito sa panibago nating weather system na hanging easterlies, ay patuloy pa rin na lumalago o lumalakas itong low pressure area nating minomonitor na posible nga itong maging ganap na bagyo sa mga susunod na mga araw. Kaya naman, maging antabayanan po natin ang babago dito sa lagay ng low pressure area na ating minomonitor, na kapansin-pansin nga po sa base nga po sa ating satellite image na lumalawak nga po nito ang sakop nitong hangin na matatagpuan dito sa may boundary ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng Mindanao, na kung saan kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap na bagyo, ay tatawagin po natin ito sa local name na Bagyong Kaloy. Dahil sa hindi naman po natin tinawag na Bagyong Kaloy, ang minomonitor nating international name na Sinlaku, sapagkat hindi naman po iyon ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, base nga po sa ating climatological track sa buwan ng April, ang mga bagyong namumuo ay dumadaan dito sa may ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman, posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ang mga namumuong mga masamang panahon or low pressure area o kaya naman bagyo, na kung saan kumikilos ito pahilagang silangan o kaya naman lumilihis ng ating bansa. At mayroon din naman tayong senaryo na papasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng dumaan dito sa ating bansa, na kung saan posibleng nga pong maglandfall ang mga posibleng mabuo na mga bagyo or low pressure area, na kung saan tumatawid dito sa may Visayas patungo dito sa area ng Cebu at Mimaropa. At mayroon din naman senaryo na posibleng dumaan dito sa may Dinagat Islands patungo naman dito sa may area ng Bohol, patungo dito sa may Negros Oriental at Negros Occidental. Tatawid naman yan Papalawan. Yan po ay senaryo sa posibleng daanan ng mga bagyo. Base nga po yan sa climatological track sa buwan ng April, na kung saan kapag buwan ng April, yan po ang mga dinadaanan ng mga bagyo na namumuo sa ating bansa, na kung saan mayroon po rin nga tayong tropical cyclone threat potential or mga banta na mamumuo sa mga susunod pang mga araw. So nakikita na po natin yan sa kasalukuyan, na kung saan posible nga po may babuong dalawang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng pumasok ng ating PAR or Philippine Area of Responsibility. Base po yan sa climatological track at threat potential, yung mga senaryo natin na ito. So posibleng may mabuo na low pressure area at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, na dalawa po ang possible na may kasunod pa itong low pressure area na ating minomonitor sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya naman maging alerto at updated lang po tayo sa mga panibago nating ulat panahon, dahil ang panahon maaaring magbago anumang oras at posible itong lumakas o kaya naman malusaw. At para sa mga latest update, huwag kalimutang mag-subscribe and mag-like para ma-notify po kayo sa mga panibago nating ulat panahon na aming ilalabas. Maraming salamat sa inyong suporta. At dahil dito sa mga senaryo na ito, na mayroon pa rin na posibleng mabuo, kikilos, pahilagang kanluran, so posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at lumihis pasilangan. So posible itong lumapit dito sa may Visayas at lilihis pahilagang silangan. So ganyan po yung magiging senaryo sa tropical cyclone threat potential. So sa mga susunod pong mga araw yan, kaya maging alerto lang po tayo at maging updated po tayo sa mga panibagong ulat panahon. Dahil ang panahon maaari nga pong magbago anumang oras, kaya naman po
subaybayan po ang pinaka-latest nating update. At base nga po sa ating pinaka-satellite image ay makikita nga po natin ang low pressure area na nagdadala ito na maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga localized thunderstorm. Samantala na makikita rin po natin na may kasunod itong mga cloud cluster na namumuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posible na nga ito yung posibleng mabuo sa mga susunod pang mga araw. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga posibleng magiging lagay ng ating panahon. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, ngayong araw ay inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mga aliwalas na panahon na sinasamahan ng bagyang maulap na papurin na pagsapit ng hapon at gabi. Dahil po yan sa epekto nitong hanging easterlies o mainit na temperatura na nanggagaling sa dagat Pasipiko na siyang nagdudulot ng malinsangang panahon at sinasamahan po nga yan ng mga cloud cluster o mga kumpul ng mga kaulapan pagsapit ng hapon at gabi na kung saan posible rin ang mga isolated rain o mga biglaang buhos ng mga mahihinang mga pag-ulan dulot nga po nitong hanging easterlies lalong-lalo na ito sa may area ng Batanes at Lawag, Tuigaraw, Baguio, Metro Manila, including Legazpi, Tagaytay. So, posible pong makaranas ang mga nasabing lugar or mga lalawigan ng mga isolated na mga thunderstorm. Kaya naman, ugaliin pa rin po maging alerto at ugaliin na magdala ng panangga sa biglaang pag-ulan at matinding sikat ng araw. At para naman sa may agwat ang temperatura dito sa Luzon, dito po sa Legazpi mayroon po tayong inaasang agwat ang temperatura na umaabot sa 24 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Tugigaraw, 24 hanggang 36 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Na kung saan mapapansin po natin, mataas pa rin ang tsansa ng mainit na temperatura kaya naman ugaliin pa rin po uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangangatawan upang makaiwas po tayo sa epekto ng mainit na panahon na masama sa ating kalusugan upang maiwasan po natin ang heat stroke o kaya naman heat cramp sa ating pangangatawan. So para maiwasan po natin ang mga banta ng masamang dulot nitong tinatawag nating hanging easterlies. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito pa sa may Lawag at sa magiging agwat ang temperatura, inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon na kung saan may umaabot po ng temperatura sa 23 hanggang 31 degrees Celsius, Baguio 17 hanggang 26 degrees Celsius ang ating nasang agwat ang temperatura. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, inaasahan po natin makakaranas pa rin na maalinsangang panahon na umabot po yan sa 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasang agutan temperatura na kung saan matataas pa rin po ang ating inaasang agutan temperatura. So maalinsangan ang ating mararanasan at mainit na panahon. Kaya naman magkaroon po tayo ng idea upang makaiwas po tayo sa mga mainit na temperatura at ugaliin po natin uminom ng maraming tubig. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Tagaytay, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maalinsangang panahon na umabot sa 22 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ang temperatura. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dahil pa nga rin po sa epekto nitong hanging easterlies at ng low pressure area na ating minomonitor, makikita nga po natin na siyang yung low pressure area, yung circulation nga po niya ay nakahagip pa rin dito sa may Mindanao. Na kung saan yung hanging easterlies din po ay hinihila nitong low pressure area, yung sirkulasyon ng low pressure area na siyang magdudulot ito ng maulap na papawirin pagsapit ng hapon at gabi na sinasamahan yan ng mga isolated rain or mga biglaang mga mahihinang pag-ulan, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi dahil po sa mainit sa umaga nagkakaroon ng at pagkakaroon ng evaporation yung temperatura natin at nagkakaroon ng pagbaba ng temperatura sa ating ground. So pag mataas na po yung natin, yung pinaka temperatura sa taas, nagkakaroon tayo ng cloud cluster or mga kumpol ng mga kaulapan. Kapag fully developed, nagkakaroon po tayo ng mga isolated or mga biglaang buhos na mga pag-ulan. At kung natapat sa inyong lugar, ay inyong mararanasan po yan na magkakaroon ng biglaang buhos ng mga pag-ulan. Dulot po yan itong mga weather system na ating minomonitor sa may silang bahagi ng ating bansa.
na kung saan lubos pa rin po natin pinag-iingat ang ating mga kababayan sa mga nasabing area, Palawan, Visayas at Mindanao. Dahil po yan sa mga isolated po ang ating inaasahan ng mga pag-ulan. So ugalin lang po tayong magdala ng payong o kaya naman na uminom ng maraming tubig dahil po sa inaasahan po natin kakaranas pa rin ng maliwalas na panahon sa umaga na kung saan matataas pa rin po ang ating inaasang agulang temperatura. At dito nga po sa may Puerto Princesa, ang inaasahan po natin agutang temperatura na umabot pa rin po sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Calayan Islands 27 hanggang 33 degrees Celsius. Iloilo 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Cebu 25 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Tacloban, inasang agwat ng temperatura na umabot pa rin sa 26 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagi ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan pa rin natin ang mga maliwalas na panahon sa umaga na may sinasamahan ng mga bagyang maulap na paborin pagsapit ng hapon at gabi. Na kung saan sa kasalukuyan, mga thunderstorm po ang ating inaasahan na makakaapekto sa ating bansa. So yung mga tinatawag nating mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, kaya naman maulap na papauri ng ating inaasahan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga biglaang pagbabago sa maging lagay ng panahon at sa posibleng outlook natin nga po sa posibleng mabuo pa sa mga susunod na mga araw na mga low pressure area na siyang ating babantayan po yan at i-monitor. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Zamboanga Peninsula ay inaasahan po natin makakaranas pa rin na mainit ang temperatura na kung saan umabot pa rin po yan sa 25 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura na kung saan malinsangan pa rin ang ating panahon na ating inaasahan na mararanasan. Kaya naman uminom ng maraming tubig upang makaiwas po tayo sa mga epekto nitong mainit ang temperatura. Samantala, para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Davao, kung saan may inaasahan po tayong agutan ng temperatura na umabot sa 24 hanggang 35 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Cagayan de Oro, inaasahan po natin na mga agwat ng temperatura na umabot sa 24 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Kung saan matataas pa rin po ang ating inaasahang agwat ng temperatura sa mga nasabing lugar. Kaya naman maging alerto lang po tayo. At kung tayo ay mga may activity sa matinding sikat ng araw, ay ugaliin uminom ng maraming tubig kung hindi po natin may iwasan. Alam nang kung tayo ay nagtatrabaho, ay yung tinatawag nating reality, ay talagang naman magtatrabaho tayo sa matinding sikat ng araw. Kaya naman, ang pandipinsa po natin dyan, uminom tayo ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating pangatawan. At kung maaari, magkakaroon tayo ng break time sa pagtatrabaho upang makaiwas po tayo sa posibilidad na masamang epekto ng matinding sikat ng araw. At para naman sa maging lagay ng panahon sa ating karagatan o sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating seaboard. Subalit mayroon pa rin po tayong inaasahan na moderate or sea condition dahil nga po sa mga localized thunderstorm. Kung saan kapansin-pansin nga po sa ating satellite image, sa ating karagatan, ay meron pa rin po tayong mga pag-alon na mataas sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan mayroon po tayong inaasahan na pag-alon na umabot sa 1.5 hanggang 2.3 metro ang taas ng mga pag-alon na siyang mapanganib pa rin sa ating may mga maliliit na sasakyang pandagat. Lalo na sa may mga lumalayag dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung saan dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa ay banayad pa rin at maliwalas pa rin ang mga pag-alon o mga katamtaman ng mga pag-alon ng ating karagatan. Kaya naman sa kahit anong baybay ng ating bansa, malaya pa rin makapaglalayag ng ating mga kababayan. Ngunit sa may silangang bahagi ng ating bansa ay iba yung pag-iingat pa rin po dahil sa mayroon pa rin tayong inaasahan ng mga biglaang taas ng mga pag-alon. Dahil po yan sa epekto ng mga localized thunderstorm o mga pagtaas ng mga alon dahil sa mga localized thunderstorm. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magiging lagi ng ating panahon ngayong araw ng Martes, April 21, 2026. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa panibago nating ulat panahon naming ilalabas. Maraming salamat sa inyong suporta and God bless us all.